Yes, hello everyone. This is Coach Marvin and right now didiscuss natin yung tactical arbitrage. So by the way, welcome sa Mix VA na tactical arbitrage discussion and tactical arbitrage guys is ito yung automatic na pagsusource. Gagamit tayo ng tools na para makapaghanap ng products. So, compare mo doon sa na-discuss ni Coach Manuel which is online arbitrage is yun yung mano-mano na paghahanap ng product. So dito sa tactical arbitrage, may tools tayo na gagamitin. So take note guys, tactical arbitrage is um, with subscription. Okay, so may bayad tong tools na to na na si client yung magbibigay sa atin nung access. Okay, so dito sa training natin is wala tayong or wala kayong access. Hindi kami makakapagbigay ng access nung tactical arbitrage, but um, we will discuss or the-demo ko sa inyo yung process paano gawin or gamitin si tactical arbitrage. And also, when applying sa pagiging VA sa product research, especially sa kapag may gamit na tools like tactical arbitrage or any other tools na ginagamit sa paghanap ng products, is si client mismo yung magbibigay. Okay? Kasi meron kasing mga job posting din sa online jobs or any other job sites na sila yung VA mismo yung pinapabigay or nagpro-provide nung mga tools like tactical arbitrage, yung mga KIPA, mga ganon. So, pag ganun guys, ganun yung scenario, yung case na tayo yung hinihingian ng client, dapat meron tayong access sa mga ganitong tools. So, iligwak natin or proceed tayo sa ibang client. Kasi usually or mostly talaga sa mga clients, sila yung magbibigay sa atin nung access, yung mga logins nila, ibibigay nila sa atin. Okay? So, and also, sa tactical arbitrage, guys, mostly gumagamit ito ng mga sellers is yung mga medyo matagal or medyo established na sa pagbebenta sa Amazon. So, kung mapansin nyo or based on sa aming mga experience, mostly talaga sa mga baguhan pa na sellers, um, yun yung nagmamanual sila or yun yung ginagamit lang nila. Hindi sila nagsisubscribe sa tactical arbitrage kasi yun nga baguhan pa sila, so another expense on their end. So kaya nagmamanual pa lang sila. So yun, ma-determine natin yung isang client na kapag medyo established na, pag meron silang mga tools na ginagamit. Okay, so we will discuss tactical arbitrage. The-demo ko sa inyo yung paano gamitin yung actually basic lang talaga si tactical arbitrage na gamitin guys. So easy lang talaga gamitin. And depende na lang sa diskarte. Okay? So depende sa mga methods na gagamitin natin. So yun yung mga i-discuss natin ngayon. Okay, so first magkano ba yung sahuran dito sa online arbitrage or tactical arbitrage? So, like sa online arbitrage na na-discuss ni Coach Manuel, the manual sourcing, the same lang. The same lang yung sahuran. So, nasa starting talaga is $400 or 20,000 yung sahod ni online arbitrage. So meron ding depende per hour, may $4 per hour, depende may $5 per hour. So depende 'yan sa client natin kung gaano na sila katagal and gaano na sila ka-establish sa pagbebenta sa Amazon. Okay, sa case din sa online arbitrage, dito lang yung maganda din kapag yung client natin is ito sa product research tayo nagtatrabaho. May mga clients din kasi na very generous. So nagbibigay sila nung pa-bonus, no? So di yan mawawala talaga. Kapag maganda yung performance natin, maganda yung products na naibigay natin sa kanila, so may mga um, bonus na ibibigay. Me and Coach Mario nga is um, yun yung parang nagiging setup namin before. Binibigyan kami nung bonus ng client namin kasi yun,
maganda yung mga products na naibigay namin. Unlike, compare mo doon sa ibang skills, like SEO, mga ganun. So, I don't know lang kasi based lang din sa experience namin. Fix talaga. Kung per hour ka, wala ka ng ibang bonus. Depende na lang kung may pa Christmas bonus, kung aabot ka sa Christmas, mga ganun. So, ganun lang yung pa-bonus na binibigay kadalasan sa mga ganun na mga skills. Compare mo dito sa pag-product research, so depende kapag um, malaki yung sales, maganda yung products na ibigay natin. So, depende yan every month or every week, no? So, yung bonus na ibibigay sa atin ng client. Okay? So, usually talaga guys, wag kayo ma-expect na makakasahod agad kayo nung um, premium na client, like $5 per hour. Okay? So, kasi online arbitrage o tactical arbitrage na skills or trabaho is a very good starting point na dito sa Amazon industry. Kasi paano dito talaga magsa-start yung business ni ng mga sellers kasi paano sila makakapagbenta kung walang product. Okay, so tayo talaga yung magiging um, parang kumbaga tayo yung starting point. Okay, so tayo ito yung trabaho na pinakauna talaga gagawin para makapagbenta yung mga sellers sa Amazon. Okay, so what is tactical arbitrage? Yun nga, sinabi ko kanina na ito ay paid automated sourcing tool. Okay? So, may, I think nasa $100 per month yung subscription nung, I don't know, hindi ko alam, yun yung pagkakaalam ko, nasa $100 per month yung subscription. So, nasa around 5K per month yung pagsa-subscribe nung tool na to. And ito yun, provides historical buybacks price, sales rank data, and interactive graph. So, meron din siyang, kung mapansin nyo sa na-discuss ni Coach Marnel, may Kipa na na-discuss si Coach Marnel. So, si Tactical Arbitrage is meron ding parang Kipa history. No? Doon natin, kung wala tayong Kipa na gamitin, so using Tactical Arbitrage is ma-determine na natin kung magandang product ba, i-sell yung isang product. So upon checking doon sa historical buybacks, which is the Kipa, para may Kipa graph kasi siya na ginagamit din. Okay? So next is by the way, wholesale, di-discuss ko din sa inyo yung wholesale, but wholesale is actually same lang yung process talaga nung wholesale. But yung parang naging ang tawag dito, yung kaibahan lang ni wholesale is bultuhan. Bultuhan yung paghahanap natin or pagbili. No, compare mo doon sa online arbitrage is limited lang yung binebenta ng isang store. For example, yung maximum lang na binebenta na sa isang product is nasa 6 items or 10 or pinakamalaki na yung 10 items. Okay, so compare mo dito sa wholesale naman, yung wholesale is nire-require nila nasa around 50 or 20 products yung i-purchase natin. Okay? So, ganun yung wholesale. But, ibang discussion itong wholesale. Okay? So, focus tayo sa tactical arbitrage. So, tactical arbitrage versus the manual sourcing. So, ano ba yung parang advantage or kaibahan ni tactical and the manual sourcing? Okay, so automated yung pagsiscan natin sa tactical arbitrage. The more na marami tayong isiscan na stores, the more din yung possible na chances na makakahanap tayo ng maraming products. And yun, more potential products and can filter based on seller standards. So meron kasing filter din na gagamitin natin, yun yung i-discuss natin, na para mas mapabilis yung paghahanap ni tactical arbitrage doon sa isang store. And less time for sourcing and can do multi-sourcing. I think nasa 7 source or scan na sabay-sabay yung kayang gawin ni tactical arbitrage.
And manual sourcing, yun nga, time consuming and manual filter of products and possible din less potential products. But ayun, para sa akin lang based on my experience, since ako personally talaga naghahanap ako ng products using manual talaga. Kasi tactical arbitrage is I found it na parang medyo para sa akin lang medyo matagal kasi yun nga maghihintay ka ng ilang oras para ma-scan yung isang store compare mo doon sa manual sourcing. Okay, so didiscuss ko sa inyo din ano yung mga techniques na ginagamit ko sa pag-manual sourcing. Okay, so um, parang paminsan-minsan lang talaga ako gumagamit ng tactical arbitrage, ng pag-automatic. Okay? But by the way guys, tactical arbitrage and manual sourcing, kapag apply kayo sa isang client, magagamit nyo talaga tong dalawa. Si tactical arbitrage and manual sourcing. Kahit may tactical arbitrage na si client na provide, may mga times talaga na mahirap maghanap ng product. So that's why magagamit natin sa manual sourcing. Good thing yan kapag master na kayo. Okay, so parang kabisado nyo na maghanap ng products using manual sourcing kasi easy na lang sa inyo yan. Okay, so mas maganda talaga na yung tactical arbitrage at manual sourcing is magagamit natin dalawa or alam natin gamitin. Okay, so next is ito yung mga tactical supporting tools. Ito yung usually nga ginagamit ng mga tools. So, yun sinabi ko kanina na sa pag apply sa isang client. So, itong lahat ng mga tools na to, sila dapat yung mag-provide, magbibigay sa atin ng access. So, hindi tayo dapat yung hingian nila nung access or nung mga tools na to. Kasi ang mamahal ng mga tools na to. Okay? So, kapag mga ganun din na pag sila yung nanghihingi sa atin nung access or yung mga tools, so medyo parang may siguro may naamoy na tayo dyang siguro scam or yun, mga ganun. Based din sa experience namin. So, usually talaga sila yung magbibigay yung client. Okay, so rev seller, first na tools na ginagamit talaga is rev seller. Ito yung parang FBA calculator lang din na ginagamit para mag-calculate ng profit and ROI nung product na ipoprovide natin sa ating client. Okay, so next is Kipa. So ito yung nag-provide sa atin ng graph na I think na-discuss na ni Coach Marnel din ito. Okay, so seller amp, magkatulad lang din sila ni Rev Seller. Yung purpose niya is to calculate the profit margin and the ROI. And ito yung dalawang um, kung masasabi ko na ito yung parang secret weapon, mga ganon, parang ganon. Kasi si Tactical Expander and Tactical Bucket, kapag based lang din sa experience ko sa mga previous students, okay? So, ito yung parang nagiging pambato nila. Once during sa interview, na-discuss nila sa client na they have the experience paano gumamit ng tactical expander and tactical bucket. So parang plus points na yan sa client. Kasi limited lang or hindi bibihira lang yung mga clients na or gumagamit ng ganitong tools, tactical expander and tactical bucket. Kasi another expense on their end. Okay, so with subscription kasi itong dalawang to. So once na sumabak din kayo sa interview, so you can discuss then. Okay, you can share that you have the experience paano gamitin si tactical expander and tactical bucket. But i-discuss ko din sa inyo ngayon yung paano gamitin si tactical expander and tactical bucket. And next is NordVPN or any VPN. Dito sa paghanap ng products or product research, need talaga natin gumamit ng VPN. Any paid VPN kasi may mga free naman sa Chrome extension pero
um, kadalasan talaga hindi siya gumagana, lalo na sa mga US sites, um, na mga stores, lalo sa mga USA na stores. May mga sites talaga hindi siya na-open kasi kailangan siya nung paid. So, but VPN is si client din yung magbibigay. Okay, so yun nga, na-mention ko lahat ng mga tools, necessary tools na gagamitin natin sa paghahanap ng products, si client yung magbibigay. Okay? I hope clear lahat yon. And yes, so let's proceed doon sa pag um, demo ng tactical arbitrage. Okay? So ito yung magiging setup or magiging itsura ng tactical arbitrage natin, guys. Okay? So by the way, may mga client din kasi na usually kasi kapag nag-apply ko sa isang product research na position, and then si client is gumagamit ng tactical arbitrage, may mga clients na during the hiring process, um, magbigay sila sa inyo ng access. Kahit hindi pa kayo hire, magbibigay sila sa inyo ng access ng tactical arbitrage para ma-determine ni client na you have the skills paano gamitin si tactical arbitrage. Okay? So, ipapatrial kayo, maghanap kayo ng products using tactical arbitrage. Yung mga ganun. So, yun nga, na-mention ko kanina na wala pa kayong access nito, tactical arbitrage. Kasi with subscription ito, so medyo may kamahalan din. So, yun lang. You can watch itong recording natin, no? So, marami din tutorial doon sa YouTube, no? Paano gamitin si tactical arbitrage. So, discuss lang natin is very basic lang, mga basic lang ng mga tabs na usually ginagamit talaga ng mga clients or mostly ng mga VA na gumagamit ng tactical arbitrage. So ito lang yung di-discuss natin ngayon is ito lang yung mga basic. Okay? So first is punta tayo doon sa product search na to tab. And then click lang natin tong product search. Okay? So by the way, tactical arbitrage guys, yung na-mention ko kanina na siya yung automatic na maghahanap ng product. Okay, so kumbaga si tactical arbitrage is maghahanap siya ng products from a specific retail store. Siya yung magbahalang mag-scan ng mga products sa isang store. Then, after na ma-scan ni tactical arbitrage yung mga products sa isang store, that's the time na tayo naman yung maghahanap ng products na na-scan ni tactical arbitrage. Okay? So, yun yung trabaho ni tactical arbitrage. So, next is dito tayo pupunta sa website ito. So, ito lahat yung mga stores na connected kay tactical arbitrage. Okay? So, marami yan. So, ito yung mga US stores na connected kay tactical arbitrage. So, meron din tayong iba't ibang marketplace. UK, Canada, yun. Iba't ibang marketplace. Pero depende kung si client nyo is nasa US lang, so .com lang talaga yung gagamitin. Kung UK naman, ito, .co.uk. But since si client ko is nasa US, .com lang yung gagamitin natin. Okay? So, let's say for example ito yung um, mga stores na nasa US. Okay? So, try natin na source sa isang store. Like for example ito, Macy. Yan, Macy. So, yung gagawin natin, after natin yung ma-input si Macy dyan, so, proceed tayo dito sa right side. Ito yung lahat ng mga categories na isa-select natin or under ni Macy na binebenta. So, may toys, beauty, may mga bed and bath. So, depende. So, dito naman sa categories guys, sa pagsaselect ng categories, depende sa client natin kung ano yung mga categories na
um, yung instruction na categories na dapat lang natin i-source. So, for example, ayaw ng client natin ng mga mabibigat na products. Okay? So, gusto lang ni client ng mga lightweight. Okay? So, mga handy na mga products. Okay? So, hindi tayo choose ng mga electronics, di ba? Mga furniture kasi yun nga mga bibigat yung mga mabibigat yung mga products na to. So possible niyan nasa all mga toys, pwede din yan, beauty, bed and bath, mga ganon. So very specific din. May mga client din na very specific lang sila sa mga categories na gusto nilang ibenta. Like sa client namin, yung client namin is yung benebenta lang talaga nila is beauty and toys and yung mga bags, yung mga mamahalin na bags like Coach, mga ganun, Kate Spade, mga ganun na mga products. Mga handy lang talaga. Okay? So depende sa instruction ng clients natin. So sa case ng client namin, ito yung instruction or ito yung mga categories na pinapahanap niya sa amin. So ito yung sinelect ko based din sa criteria na binigay ng client na. Okay? So, focus lang tayo sa category na yan. Yung mangyayari din kasi dito guys, kung isa-select natin tong lahat ng categories na nandito, is matatagalan yung pagsiscan ni tactical arbitrage. So, usually, aabot nung isang araw or sobra pa, 2 araw bago matapos yung pagsiscan. So, that's why select lang tayo ng mga categories na need talaga or yung nire-require talaga ni client. So after natin ma-select yung tatlo, click lang natin itong add to bulk na button. Okay? So makikita natin yan dito, ma-confirm natin bulk categories. Okay? So next is ito yung sinasabi ko kanina sa tactical arbitrage is may mga filter options. Okay, so dito natin i-set lahat ng mga filtering options na necessary din para mas mapadali yung paghahanap ni tactical arbitrage or para masala talaga, ma-filter talaga ni tactical arbitrage yung mga profitable na mga products. Okay? So dito sa source price adjustments, dito natin nilalagay yung discounts ng store. So let's say for example, punta muna tayo sa Macy. So ito yung Macy. And then check natin ulit kung ano yung categories na sinelect natin. So toys, beauty, and bed and bath. So hanap tayo dito ng mga discounts under category ng toys, beauty, and bed and bath. Kung meron ba silang ino-offer na mga discounts. Okay? So check natin tong toys. Okay. So possible ito siya, ito guys. Possible dito sa Macy na toys category, meron siyang buy one get one free. Okay, so pwede nating ilagay yan. Buy one get one free and hanap pa tayo. Sa beauty. So pwede din so ating wala. Konti lang. So, focus lang tayo doon sa toys since na-select naman natin si toys na category, yun lang i-focus natin. So, pwede natin ilagay since buy one get one free, so 50% kumbaga yung magiging discount noong product na masosource natin. Okay? So, that's why ilalagay natin dito 50% yung discount. Okay? So, after natin ma-set yung discount dito, malagay natin yung discount. Proceed tayo dito sa remove na option or ito.
So, depende din sa client natin guys. Siya yung magbibigay sa atin or usually talaga nakaset na to kung si client is gumagamit ng tactical arbitrage, si client is automatic na naset ni client to. But if ever hindi pa na-set, so depende yan. No? So, usually talaga ito yung nire-remove natin. Ito yung mga oversized products, yung mga out of stocks, i-remove natin din yan. And then ito, yung mga hazmat. So, na-discuss na ni Coach Marnel ano yung mga hazmat. Ito yung mga hazardous materials. So, may mga clients kasi na hindi sila allowed magbenta ng mga hazardous materials. Like, for example, yun yung mga spray, mga cologne, mga perfumes, mga ganun. Kasi, kailangan siya nung special, parang additional na space or container doon sa Amazon para safe siya kasi mga flammable kasi yung mga ganyan na mga products. So parang may special na container na paglalagyan ng mga products na yun. So another expense na naman sa client kapag nagbebenta sila ng ganun. Okay? So kailangan natin i-remove kung hindi naman nagbebenta si client ng mga hazardous materials. So if ever wala na, so ito lang talaga tatlo yung pinaka basic na nire-remove talaga natin. So after natin yan ma-remove, punta tayo dito sa cost fees. So depende yan kay client kung magkano yung per product. Siya yung magbibigay sa atin ng instruction. So sa case namin, $1.25 per product yung cost fees. Okay? So cost fees guys, ito yung fees na parang hinihingi or bayad natin sa warehouse. Okay, sa prep center. So, ito yung magiging, kumbaga, every product is may 1.25 tayo na bayad para makapag-stay siya sa warehouse nung pagpapadalhan natin ng mga products. Okay? So, 1.25 and 3.50 kung oversize naman. Okay? So, next is profit and ROI. Dito natin isa-set kung ano yung magiging profit margin and ROI, percentage ng products. So, di talaga ito mawawala guys kasi may lahat ng clients may sineset sila na standard na criteria. So, let's say for example, the standard criteria na binigay niya is $3.30. Okay? 30% na ROI. Okay, so based dito sa client din namin, yung criteria na binigay or yung standard criteria is nasa around $6.25%. $6.25. Okay? So, ganun. But, yung nakalagay dito is $3.15 kasi pwede kaming bumaba sa $3.15 na products kapag bumebenta siya, fast-moving na product. When we say fast-moving guys, sobrang mabenta yung product. So, pagka-list mo sa product, so nabenta agad, so mga ganun. Sobrang ganda ng sales rank, yung parang takbo ng sales rank ng product. So, that's the time na pwede kami makapag adjust $3 to 15% na ROI. Okay? So, after natin ma-set to, so, click lang natin. Dito sa other filters, pwede na itong wala. So, after natin yung mga set lahat ng filter, click lang natin sa search. So, dito natin makikita na search in progress yung pagsascan ni Tactical Arbitrage sa Macy na store. Okay? So, makikita natin yan dito sa Search Manager. Ito. Currently, products check is 0 pa and then products added 0 din. So, usually talaga, sabi ko kanina, depende sa kung gaano katagal yung pagsiscan ni Tactical Arbitrage Store. Itong store na to, kahapon ko pa to na scan, but until now, so ito 25 hours na siya nagsiscan, so hindi pa siya tapos.
So depende yan kung marami talagang products na scan si tactical arbitrage, so medyo matatagalan talaga. Okay? So yun yung magiging setup or mangyayari dito sa tactical arbitrage. So mas-scan si tactical arbitrage sa isang store. Then yung gagawin lang natin is maghihintay hanggang sa matapos para that's the time na maghanap tayo ng products na na-scan ni tactical arbitrage. Okay? So that's the first method na paano mag-scan sa tactical arbitrage. So pinaka-basic, yun yung pinaka-basic talaga na pag-scan ng mga products sa tactical arbitrage. So next naman is wait lang. Sorry. Yes. So next is ito yung tinatawag na gagamitin natin is link mismo. So proceed tayo dito sa first sa product search na balik tayo dito sa product search na tab. Delete lang natin 'yan. Okay? So dito naman guys, very specific na ito yung method na very specific kasi isang category lang yung si-select natin. Okay? So isang category lang na hindi siya magiging matagal yung pag-scan. Kasi yun doon sa case na sa first scan natin, yung 'di ba tatlo yung sinelect natin na categories. So medyo possible is medyo matatagalan siya kung maraming products na scan si tactical arbitrage. So medyo matatagalan. So compare mo dito sa next na method na ituturo ko sa inyo kasi very specific lang yung gagamitin natin or yung gagawin natin. So let's say for example, so balik tayo dito sa product search na tab and then balik tayo doon sa Macy. So let's say for example, si Macy, alam natin si Macy is may 50% na ino-offer na buy one get one free. So kumbaga kung bibili ka ng isa, free yung isa. Okay? So yung mangyayari and then toys, 'di ba? Toys yung nag-o-offer ng buy one get one free. So click lang natin tong buy one get one free na tab. Ito. Click lang natin 'yan. And then magda-direct tayo doon sa page ng mga products na nag-o-offer ng buy one get one free. So nasa 797 yung products na nag-o-offer ng buy one get one free. So yung mangyayari dito guys, itong specific page lang yung scan natin. Okay? Scan natin dito sa tactical arbitrage. So yung gagawin natin is ito. Itong link na to, copy natin and then balik tayo doon sa ating tactical arbitrage and then dito sa under category, ito category, i-paste lang natin yung link and then no need na to click or select any categories under dito sa right side. So focus lang tayo sa link na to sa mga buy one get one free na ino-offer. Okay, so magda-direct siya agad, mababasa ni tactical arbitrage na galing kay Macy itong product, itong link na to. Okay? So next is after na makapag ma-paste natin, proceed ulit tayo dito sa filter products. So by the way guys, dito sa filter pala sa options na to, once na nakapag set na kayo, so usually talaga yung ina-adjust na lang natin or chine-change na lang natin is itong source price adjustment. Depende kung ano yung ino-offer, ilang percentage yung ino-offer. Dito lang tayo mag-change. So sa baba, itong remove, cost, fees, profit, and ROI, automatic na nakaset na yan. No? Kung nakapag sa previous scan nyo is na-set nyo na siya. So no need to change na. Ito lang yung i-change natin, source price adjustments. So nagdedepende to kung magkano yung discounts na ino-offer ni Store. So since 50% lang then yung ino-offer since buy one get one free, so ito lang din yung ilalagay natin ulit, 50%. So after nyan, click natin ulit si search. Okay?
So automatic na magsiscan si tactical arbitrage sa lahat ng mga products na nasa page na to. Okay? So yun yung mangyayari. So yun yung ikalawang method na ginagamit or usually ginagamit dito sa tactical arbitrage. So next is ito yung tinatawag na reverse sourcing. Okay, so reverse search, meron sa manual, meron tayong tinatawag na reverse. Dito sa tactical arbitrage naman, meron din tayong tinatawag na reverse search. Okay? So may reverse search din dito sa tactical arbitrage. So reverse search is ito lang. Dito tayo pupunta sa reverse search. And then click natin reverse search. Okay? So yung mangyayari dito guys sa reverse search is katulad lang din siya sa manual sourcing. So punta tayo sa Amazon and then select tayo ng ito select lang natin itong product na to. And don't forget guys to change yung delivery. Kasi meron kasing mga products na hindi available or currently unavailable kapag nasa Philippines tayo. Hindi natin na-set to US. Okay? So, change natin yan. And then, mangyayari dito sa reverse search using tactical arbitrage. Punta tayo dito kung mapapansin nyo dito sa Kipa niya, is sobrang ganda, di ba? Sobrang dami din ng sellers. Yung buybacks is maganda. Yes, so maganda. And then the sales rank is, ito yung tinatawag ko na fast moving. Okay, so kung titignan natin yan sa offers, kung ilan yung possible, to 127 yung possible na, or 127 yung sales niya, estimated sales per month. And yun, sobrang ganda talaga ng product na to. So, yung mangyayari sa reverse search using tactical arbitrage, punta tayo dito sa new. Ito yung mga sellers na nagbebenta ng product na to. Okay, so click lang natin yan. And then hahanap tayo dito ng mga sellers na nagbebenta ng product na to na matataas yung ratings. Okay? So isa-isa lang natin, check natin yan. Quick scan lang kung sinong mga sellers yung nagbebenta na matataas yung rating. So ito 3,000, 5,000, may 6,000, and merong 2,000, 540, 7,000. So may 7,000. Yes. So since 7,000 yung mataas, click natin to. And then punta tayo dito sa click natin yung visit the support for Mission Storefront. So pag na-click natin to, magpo-proceed tayo doon sa storefront ng seller na yon. Okay? So ito yung storefront. Ito yung storefront ni seller na click natin. So check lang natin kung marami bang product. Yes, so marami, 150 up to 150 page yung products na binebenta ng seller na to. So kung mapapansin nyo din, so mostly talaga sa mga products na binebenta niya is nasa toys, di ba? Yeah, so iba't ibang klase yung products na binebenta. So kadalasan talaga is toys. Okay, so balik tayo doon. So ito yung storefront ng seller na na-click natin. So mangyayari dito, punta tayo dito sa link sa taas. And then sa gitna, itong ito yung seller ID. Kumbaga. So yung mangyayari is i-click lang natin or i-highlight natin tong seller ID. So copy lang natin yan. And then balik tayo doon sa ating tactical arbitrage. Then dito sa name as search, dito, i-paste natin yung seller ID.
nung storefront or yung seller. Okay? So, after natin yan ma-paste, no need to um, dito, parang may gagalawin tayo or may i-input tayo na source, yung mga discounts. Kasi, yung mangyayari dito guys, since yung tawag dito is reverse search, pinaste lang natin yung seller ID dito. Yung mangyayari, si Tactical Arbitrage, isahanapin lahat ni Tactical Arbitrage itong mga products na available dito sa storefront ng seller na to. Yung mangyayari, hanapin niya sa iba't ibang store. Okay? So, hindi specific. Like, for example, di ba kanina sa sample natin na sa Macy's. So, alam natin na may 50% discount. So, dito naman, since Tactical Arbitrage will um, maghanap siya or isi-scan niya yung mga products na to sa iba't ibang stores, hindi specific. Siguro may mahanap siya sa Macy's, mahanap niya sa Macy's, sa Target, sa Walmart. So depende. Depende kay Tactical Arbitrage saan niya hahanapin yung mga products na available dito. Okay? So that's why wala tayong ilalagay na discounts dito sa source price adjustments. Okay? So yun nga, sinabi ko kanina na no need na to change itong mga filter dito. Kasi yun nga, automatic na nakaset na to. So after natin yung ma-paste, yung seller ID, click lang natin yung search ulit, and then search in progress. So malalaman natin na search in progress yan kapag ito, nakalagay dito, and then punta tayo sa search manager. Ayan. So hindi pa siya nag-load. So may mga ganun din na instances na hindi pa siya naglo-load. Wait lang. Check lang natin ulit. And kapag itong mangyayari, search in progress lang siya, hintayin lang natin. Kung hindi pa siya nag-proceed sa pag-scan, so proceed tayo sa ibang seller ID or seller na nagbebenta yung mga matataas yung ratings. Okay? So kasi yung meaning lang kasi niya kapag matataas yung ratings ng mga sellers na select natin is established na, trusted na ng mga sellers yan. So maraming mga gandang products na ino-offer yung seller na yan. So yung ginagawa lang natin is naghahanap tayo ng products na binebenta ng seller. Okay? So ito, process complete. So possible nito walang na-scan si Tactical Arbitrage sa mga products na binebenta ng seller na to. Okay? So, pwede tayo maghanap pa ng isang store or seller para makita natin. So, ito lang. Simple works. Visit lang natin yan. Yes. So, check lang din natin, no? Yung scan lang natin din quickly yung storefront ni seller kung anong klaseng mga products yung binebenta niya. Kung same ba sa categories na binebenta natin. So, since dito, medyo mga mabibigat, so mga tools yung binebenta niya. Yes, so mostly talaga mga tools yung binebenta or mga electronics, mga mabibigat. So, hindi natin to pipiliin. Dapat kapag pipili ka din ng mga sellers, kapag nagre-reverse search ka, pipili ka doon sa mga sellers na magkatulad nung categories na binebenta ng client mo. Okay, so ito. Pwede to kasi toys, may beauty products din siya. So, okay siya. Yun nga lang, 35 lang yung binebenta or konti lang yung binebenta niya. Okay, so pwede na to. Click lang natin to, paste, and then paste natin dito sa name a search and then search.
Try natin to. Kapag ganito kasi nasa search in progress pa and then sobrang tagal, possible na kukumplete lang to tulad ng nangyari kanina. So, try lang natin. Hintay lang natin. Yes, kapag possible din kasi nang mangyayari since currently nagsi-search in progress pa siya, walang niloload na products. So possible din kasi na walang nahanap si Tactical Arbitrage na products sa iba't ibang store. So hindi niya nahanap yung mga products na to. So wala siyang nahanap. So possible 'yan. Proceed tayo sa ibang yes, ito process complete na ulit. So by the way, yun. Yun yung mangyayari. Sa reverse search. So i-paste lang natin dito yung seller ID. Yung seller ID guys is ito siya. Ito. Nasa gitna yung seller ID. Nagsisimula siya sa A and then ito. Ito hindi siya hindi ito yung magiging marketplace ID but ito yung merchant ID or seller ID. Dito tayo magse-select. Okay? So since process complete ulit, proceed na lang tayo sa ibang method but yun yung mangyayari sa reverse search. Dito lang natin siya ipa-paste and then click lang natin ulit sa search. And then usually kasi kapag nagpa-process complete ulit agad siya, so possible niyan na walang nahanap na product si Tactical Arbitrage. Okay? So next is dito na tayo sa Tactical Expander. Okay? So ito yung pang-apat. Okay, pang-apat na method na gagamitin natin. Okay, so dito sa Tactical Expander guys, extension din to, Chrome extension. Ito siya yung ito yung magiging setup. Tactical Expander. Dito sa Chrome extension, i-add natin to or i-download natin as Chrome extension sa Google natin. Okay? So dito sa Tactical Expander kasi, may mga stores kasi na hindi connected dito kay Tactical Arbitrage. Okay? So let's say for example, itong store na to yung favorite talaga ng client namin, Coach Outlet. Kasi sobrang daming mga branded kasi to. And then sobrang laki nung ROI, ang profit margin ng mga clients dito, ng mga sellers. So, and then hindi siya connected dito kay Tactical Arbitrage. Kung isa-search natin coach dito, search natin coach, so walang lalabas, no results match. Okay? So diyan papasok si Tactical Expander. So si Tactical Expander yung gagawa nung scanning na hindi pwede ma-scan kay Tactical Arbitrage. Okay? So ganon yung purpose o ganon yung trabaho ng Tactical Arbitrage. So ito yung mangyayari dito. Let's say for example, dito tayo focus sa bags or wait lang. Yes, ito shop all deals. So pipili dito sa sa scan using Tactical Expander, pipili tayo nung specific tab na nag-o-offer or for example ito, depende sa inyo kung anong tabs yung nag-o-offer noong sale. Or kung wala mang sale, depende sa inyo kung mag-choose ba kayo ng bags, women, men, depende yan. So sa case na to,
yung deals is dito mostly talaga nangyayari yung mga sale. May mga sale sa mga products. So shop all deals. So makikita nyo may 65%, mga ganun. So dito natin i-add. Dito tayo mag-focus na tab. So shop all deals na link. Okay? So yung mangyayari, click lang natin yung um, tactical expander na extension, and then wait lang, yung share. Yes, so ito yung mangyayari. Ito yung lalabas na pag na-click natin yung tactical expander um, na extension sa Google natin, lalabas itong link na to sa coach na lalabas yung view or deals, yung shop deals na clinic natin kanina. Okay? So, next na gagawin natin is i-click lang natin yung run. And then yung mangyayari is hintayin lang natin na mag-scan si Tactical Expander doon sa page na na-select natin kanina. So, medyo matagal din. Yung depende sa kung gaano karami yung products sa isang tab. Okay? So ito siya, may 48 entries na products na add si Tactical Expander. So hintayin lang natin muna hanggang sa matapos. Pero kapag di pa, kasi depende din kasi yan sa gaano karami yung ilo-load ni Tactical Expander. So let's wait lang muna. Yes, kung siguro matatagalan pa to kasi nasa page 1 pa lang. Yes, nasa page 1 pa lang. So, for the sake of example, pwede na natin tong stop. Okay? So, but kapag hindi nyo to snap, o hindi nyo click yung stop, may mag-appear dito na scan complete. Okay? But for the sake of example, so medyo matatagalan pa tong pag-scan. So, stop lang natin. Yes, so pwede na to. And pwede nating, after natin yung ma-stop or after ma-complete yung pag-scan ni Tactical Expander, click lang natin tong export to TA. Ito, export to TA. And then automatic yan na mag-i-export or marireceive ni Tactical Arbitrage yung scan na to. Okay? So, balik tayo doon sa Tactical Arbitrage natin. So, ito. Balik tayo dito sa Tactical Arbitrage. And reload lang natin yan. So, dito makikita nyo dito, scan stores imported from Tactical Expander. Kumbaga, connected lang talaga si Tactical Expander at saka si Tactical Arbitrage. So, enable lang natin to. Click natin yan. And then dito sa right side, dito natin makikita yung products na scan. Okay? So, ito siya. 5, 3. Yes, ito. Ito yon. Ito yung kanina na export natin from Tactical Expander dito sa Tactical Arbitrage natin. Okay? So, ay yung scan pala natin dito doon sa Tactical Expander. So, select lang natin, click natin yan. And then, after natin yan mag-click, proceed tayo ulit sa source price adjustments. And then, check lang natin kung may deals ba na ino-offer or may extra discounts ba na ino-offer si Coach Outlet. So, kung wala naman, so wala tayong ilalagay doon. I-zero lang natin yon. Okay? So, yan. So, since wala siya, meron siyang mga discount, 65%. Click lang natin yan.
Pero kasi, kumbaga, yung nangyari dito kasi, yung price niya is nasa 428, original price, 428, na less na yung 65%. So, yung price niya na lang is 149.80. So, kung the price you see is the price you get, so hindi nyo na siya ilalagay yung discount dito. Like for example, di ba, may 65% off. Since deducted na yung, nakaless na yung discount, so no need na ilagay dito yung 65%. So, that's, yung kung ilalagay lang natin yung discounts dito kapag may nagre-require siya ng code or any other code para mag-affect yung 65%. Pero sa case na to, naka-less na si 65%. So, zero lang natin yan, leave lang natin na empty itong store discount. And then, after nyan, click lang natin yung search. Okay? So, ito yung mangyayari. Scanning na siya, products check. So, dito tayo sa search manager. And then, ito. Dito natin makikita yung scanning. Currently, nagsiscan siya. And then, products check is 22 and products added 0. Okay? Ganun lang kasimple gamitin si Tactical Expander using Tactical Arbitrage. So, connected pa rin silang dalawa. Si Tactical Arbitrage and Tactical Expander. So, next is, ito yung Tactical Bucket. Tactical Bucket, check lang natin kung may access pa ako. Yes, ito. Ito yung tactical bucket. Actually, tactical bucket is yung purpose lang talaga nito is dito natin makikita yung mga stores na nag-offer ng discounts. Currently discounts na yun, yes, mga stores na under US or any marketplace na nag-offer ng di mga discounts may in-offer. Currently nag-offer. Like for example ito. Sobrang dami, di ba? So dito natin makikita lahat kung ano yung mga code or coupon code na kailangan natin para ma-avail natin yung discounts. Okay? So ganun lang. Ganun lang yung trabaho ni Tactical Bucket. Okay? So sobrang dali lang. So pwede tayo mag-select lang dito very specific USA para mas ma-filter. US lang tayo focus. So depende yan. May target. Check natin kung target. So wala siya. Visit, check. Wala rin. Yes. So, wala rin. So, depende. So, sobrang dami dito. Dito natin makikita under details na tab or yeah, ito. Dito natin makikita kung ano yung mga discounts na ina-offer. Ano yung mga code na kailangan natin i-enter para mag-apply yung discounts na ina-offer nila. Okay? So, ganun lang kadali. Gamitin din si Tactical Bucket. Okay, so I think that's it no sa ating mga method na gagamitin using arbitrage. Okay? So next is after na natin na ma-scan lahat ng mga products na to, let's say for example na yung na-scan natin kanina, itong na-scan natin like Macy's is natapos na siya or na-complete. Lahat ng mga na-scan natin kanina is completed na. So, dito natin makikita lahat yan sa completed. Okay? So, yung kanina na yung bago lang natin na na-scan is completed pero zero pa lang yung na-add niya na product. Okay? And then, kanina din ditong seller, zero din. So, delete lang natin yan. Yung mga zero, wala siyang na-add. So, delete lang natin. Okay. So let's say for example, ito yung na-scan natin kanina, then natapos na siya, completed. So dito natin yung makikita, result, and then view data. Okay. So ito yung magiging setup or magiging itsura.
So, dito natin makikita yung product image from the store like Macy. Ito yung store, ito yung image ng product from Macy's. Ito naman from Amazon. So, mapapansin nyo, may similarity talaga or magkatulad yung product. Okay? So, dito din natin ma-identify kung match ba talaga. May green dito na Amazon match. So possible yung ibig sabihin niyan match yung product from Macy and from the Amazon. Ito yung sinasabi ko kanina na Kipa. So dito pa lang sa tactical arbitrage, ma-identify na natin na maganda yung product kapag dahil dito sa Kipa, may Kipa na maliit na pinoprovide sa historical buybacks or sales rank. So based dito sa Kipa, sa buybacks, okay naman, but the sales rank is not good kasi nasa 275 yung buyback. So, possible, medyo hindi siya gaano kaganda. So, dito naman, yes, so check natin lang, i-hover lang natin para ma-identify natin. So, sobrang layo talaga, di ba? So, proceed tayo sa iba. So, ito. So, magkapareha, pero dito naman, um, medyo alanganin tayo sa buybacks, sa Kipa. Kasi dito present si Amazon for the last um, February to March. So, tayo natin. Yes. From December to March, present si Amazon. So, alanganin tayong ibigay yan sa ating client. And then, the buybacks pa is hindi siya stable kasi tumaas siya from March. Galing siya sa 33, naging 55. So, possible siya bababa ulit sa 33. Yan. So, proceed tayo sa iba. So, ito naman. So, ito, check natin yung buybacks dito. Okay. Sales rank is okay. And then, over na natin saglit ito. So, possible okay siya. So, check natin. Click natin yung dalawa. So, magpo-proceed tayo doon sa ating Amazon at saka sa Macy na page. Okay. So, after natin yung ma-click, unang gagawin talaga natin is i-identify natin kung same ba talaga yung product. So, check natin yan sa packaging, dito sa box, kung magkapareha ba. May 400 yung pieces. So, 400 din dito. So, possible, yes, confirm na the same. The same yung product. So, after natin ma-check kung the same ba yung product, confirm natin na the same yung product. So, check natin next yung Kipa. So, yung Kipa, so, actually, this is a good product to sell based dito sa sales rank. Based sa sales rank kasi yung drops is 152. Then, check lang natin data, offers. Okay, so yun nga. Sobrang ganda din talaga. 200. Maganda din tong product na to. Okay? So, overall, maganda. And then, check lang natin. Ito din guys. So, ito din yung dapat tandaan natin or iti-take note natin once nagbabasa tayo ng Kipa. So, dito sa data offers, ito. I-check natin dito kung sino yung nagdo-dominate, yung maraming sold or maraming sales. Diba? So, yung maraming sales, itong pinakauna. And then, check natin kung anong yung brand. Excuse me. Ano yung brand nung product. So, yung brand ng product na to is manufacturer plus. So, check natin, confirm natin kung
itong bang product na to or ito bang seller na to, itong nagdo-dominate yung maraming product na na-sell or na-sold is si Plus Plus ba? Ito ba yung seller na ito ba siya ba mismo? Yes, ito. Plus Plus USA. So meaning to say si brand mismo, itong Plus Plus na brand is nagbebenta din ng product nila dito sa Amazon. So pag mga ganon, depende lang din yan sa client natin kung um, may instructions sa atin na di tayo bibili or di tayo maghanap ng mga products na currently nagbebenta din si brand. Kasi yung mangyari dyan guys is magdo-dominate talaga. 'Di ba? Mache-check nyo dito, makikita nyo, siya yung nagdo-dominate sa benta, sa sales. Okay? So, siya yung maraming benta talaga. So, the rest is tag 1, 45, mga ganun. So, depende. So, trusted talaga. Kung ako yung bibili, yung customer, so doon talaga ako pipili sa mismong brand na nagbebenta. Okay? So that's why avoid natin. Depende lang din yan ha, guys. Depende sa seller or sa client nyo. Kung okay ba sila sa currently available nagbebenta din si brand mismo. So sa case namin sa client, so um, ligwak to, itong product na to. Kasi currently available si brand. Okay, so hanap tayo ulit. But um, um, pagpalagay na lang natin na hindi available si brand. So hindi siya nagbebenta si Plus Plus. Okay? So hindi siya available or hindi siya nagbebenta. Try lang natin kung profitable ba siya since the sales rank is good and then the buybacks is good and also the offers is okay naman siya. Hindi siya PL. So check lang natin kung profitable ba siya. Check natin dito. So 19.99. Try lang natin kung may buy one get one free ba to? Yes, I think may buy one get one free. Wait lang. 22.21. Yes, buy one get one free. So yung price niya is nasa 11.10 kasi um yes, buy one get one free. So 11.10. Yes. So ito yung magiging result niya, guys. 3.85 and then 35%. So kung yung client mo is yung criteria niya is nasa $3 lang and then 30% yung ROI. So pasok tong product mo to. Okay? So ito yung ganito siya paghanap, ganito yung process ng paghahanap ng products using tactical arbitrage. Okay? So after natin tong um, ma-calculate na um, ma-assess natin na okay itong product kasi since pumasok siya sa criteria ni client na $3 and 30%. So next na gagawin natin is lahat ng mga information dito, may Google Sheet kasi tayo. Doon natin i-record lahat ng mga leads natin na nahanap or yung mga products na nahanap natin. Okay, so dito natin lalagay lahat ng mga um, dito natin lalagay lahat ng mga necessary information. Okay? So, ganito yung mangyayari. So, dito natin lalagay yung title, yung link sa Amazon, and then the store link, lahat ng mga informations na needed para ma-identify or malaman ni client na okay itong mga products na to. Okay? So, ganun lang yung mangyayari sa paghanap ng products. So, try pa natin maghanap ng product dito sa scan natin. So, dito, okay siya, pero proceed lang tayo sa iba. Dito din, Amazon is present. So,
proceed tayo sa iba. So dito din natin makikita no restricted, meaning to say hindi pwede magbenta si Amazon. Oh, I mean si client kasi restricted siya. So hanap tayo ng iba. Dito naman, so di siya magkapareha. So ito, possible magkapareha. Check lang natin. Pero yun lang, itong product na to may IP issues. So kapag may IP issues guys, di tayo mag-proceed sa mga products na yan. So ito, pwede to. Click natin. Yes, 15 point. So magkapareha to, itong product na to. And then, pag mga ganito, check lang natin kung ilang, ano yung weight. So, 7 ounces. So, okay lang. Hindi siya mabigat. So, dito naman, 15.99. 15.99. So, yung price niya is 7.99. Kasi buy one get one free din yun eh. So, ito yung magiging result niya. 7.51 and then 94%. Okay? So, check lang natin yung offers. So, nasa 12 yung sold per month. So, okay lang. Okay na siya na ibigay sa ating client. And then, check natin kung available ba itong brand, Melissa and Dog. So, check natin dito. So far, wala siya. Hindi siya available. Hindi siya na nagbebenta. So, okay. Safe siya na ibigay sa ating client. Okay? So, same thing na gagawin natin. Lahat ng mga informations na needed dito natin input lahat. Okay? So, I hope clear lahat ng process ng pagganap ng products using tactical arbitrage. Okay, so I think that's it guys, and if you have questions, so you can message me and Coach Marnel for clarifications and mga confusions. Okay, so thank you everyone.